pwedeng ano kita. So, good evening guys. Welcome to Arcana Season 4, Episode 11. So, as you all guys can see na medyo iba yung setup natin ngayon and it's far way different from our previous episodes kasi more on Zoom talks yung ginagawa natin. But now, we are now live doing this very special podcast episode for tonight. And kung mapapansin nyo, very obvious na kung sino yung guest natin. So, palakpakan mo natin without further ado, Zane of Kapihon, guys. Palakpakan. Let's go, Zane. First of all, ano ba? Kapihon. Alright. So before we start, huge shoutout muna sa ating production team. Ito na, shoutout na agad natin. Direk Lawrence in the house. Palakpakan na, Direk Lawrence. Siyempre, nandito rin yung ating mga supporters from our different coffee brands. Umpisahan natin kay Jim of Verdista Brew. Let's go, Jim. Kaya pakita tayo sa camera. Okay lang, live lang naman yan eh. Yan, let's go. Ayun. Siyempre, di papatalo. Meron din tayo from Buffs Coffee. Palakpan natin, Pao. Let's go. And siyempre, isa to sa mga pinaka-loyal supporters ng Arcana since day one. Palakpakan natin, Joy and Dino Bert Manila! Let's go! Alright. So, sige, before we get started, short introduction lang muna. By the way, itong podcast na to, ito na yung magiging default setup ng Arcana Coffee Talk since nasa na tayo, step up na natin yung podcast gaming natin. And huge shoutout kay Zane and Haniel of Kapihon. Talagang sobrang OA ng setup natin ngayon. Napakaganda. As you can see, nandito yung magkakaroon din tayo ng live brewing sessions later. So stick around, panoorin natin to till the end of this live. So umpisahan na natin. So Zane, kamusta? How are you? I'm good. Na-pressure ka ba today? Na-pressure ako. By the way, in-invite ko si Zane 2 weeks ago. And then, last month pa kitang in-invite for the talk. And since medyo busy nga yung schedule ni Zane, so talagang nag-effort siya today. And kung mapapansin niya, like full setup talagang ginawa niya. And of course, the brand itself is here. And umpisahan na natin ang ating coffee story. So Zane, introduce yourself, man. Introduce yourself. Pakilala ka, age. Huwag na age. Sige, 21. 21 po si Zane. Pero Zane, ito ever since ba, kailan ka nahilig sa coffee? Like, college ba? Since college, high school, or pandemic lang? Paano ka na-hook muna sa coffee? Like everyone else naman, nag-start din ako sa instant coffee. Parang, back then, college ako, parang yun yung idea ko ng kape lang. Parang, kasi dati, talagang studious ako eh. Mahilig ako mag-aral. So, yun yung naging parang booster ko pag nag-aaral. Since, yun naman sa pagmamayabang, medyo top performer tayo sa Ay, hindi. Na-offend ako yung style. Okay, so top performer. Okay. Ako yung tipo ng tao na talagang mahilig mag-aral. So every after school uwi yung routine mo. Pero until na ba, nag-instant coffee ka pa? Or hindi na? Siguro na lang, parang may may mga moments na parang pag nakakita ko ng instant coffee, dati ganito lang ako. Dati ganito lang yung... Pero, like, I'm pretty sure naman, like, all of us here, same yung transition natin. Like, syempre at first, hindi pa naman tayo masyadong exposed sa mga ganitong klaseng brewing methods. And majority of us talaga nag-start tayo with drinking instant coffee. And then, as we grow older, doon na natin na-appreciate yung talagang fundamentals ng pag-brew ng coffee. So going back, like you mentioned earlier, instant coffee ka. Pero kailan ka napasok sa sa mundo ng third wave coffee, Okay. Zane? Third wave. Okay, kung Kuya Paul ng Sinag Coffee. Let's go, Paul. Shout out, Paul. Malakpakan mo na natin Sinag Coffee. Let's go. Baka naman, Paul. Sinag Coffee. Ngayon mo lang ito malalaman. Ikaw yung nag-introduce sa family namin ng purong kape. Kumbaga, yung kapatid ko, yung brother ko kasi si Joab, siya yung kaibigan talaga ni Kuya Paul. Okay. So, one day, parang nagdala siya ng kape sa bahay. Sa bahay pa namin sa Lagro. Okay. So, doon nag-start. Parang nag-brew siya sa French press na coffee. French press. Okay. Ng mga So basically ang pinaka first manual brewing mo,
French press. Doon ka na-influence. Okay. Tapos? Tapos parang that time, hindi ko pa ma-appreciate yung French press. Kasi nga, talagang ang idea ko lang ng kape is may gatas. Okay. Yung mga tinitimpla na kape. So at first, hindi ka pa fan ng black coffee? Hindi talaga. Parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko drinking plain black coffee. Okay. So, yun. Doon hindi kasi, I mean, gets ko naman yan. Like, again, majority of us, yung palate talaga natin, we're really more into the sweeter spot ng coffee. And if ever magja-jump in tayo sa mga ganyang klaseng coffee, it's gonna be hard for us to appreciate it. And siguro it might take long for us na mag-gets kung bakit madaming nakaka-appreciate ng black coffee. So, Paul from Sinag Coffee, siya talaga yung pinakaunang nag-influence sa'yo. Nag-influence sa brother ko, tapos yung brother nag-influence sa amin, sa buong pamilya nila. Pero what was your first coffee back then? Ano yung coffee na sinend sa inyo ni Paul nun? Hindi ko na maalala. Basta pero local siya? Siguro ano lang yun. Local? Local lang. Okay. Pero French press yung gamit mo dito? French press. Pero dun sa evolution mo ng brewing, after French press, so syempre, nag-dig ka na sa rabbit hole ng brewing. So hindi after pa French press, hindi pa. Kasi ang tagal nung transition ko from French press to, parang that time, parang tinatry ko lang siya just for the curiosity. Okay. Pero that time talagang nag-milk with coffee pa rin talaga ako. Hindi siya talaga instant transition na talagang magugustuhan mo talaga. Okay. It takes practice. So may process pa rin siya. Parang kailangan i-expose mo rin yung sarili mo to appreciate yung plain coffee. Correct. Pero from doing French press ba, like what was your first initial reaction nung ininom mo yung French press? Napaitan ka talaga or napangitan ka at first and dumating ba sa time na naisip mo na parang this is not for me, na magsistick lang ako dito sa comfort zone ko, which is milk, or medyo nagkaroon ka na rin ng interest on brewing this type of brewing that methods? That time wala talaga. Wala parang talaga. Drinker pa lang talaga. Okay, consumer pa lang tayo sa stage na. So that time parang gusto ko lang, naalala ko parang I was just drinking plain black kapag nakikita ko rin yung iba na iinom ng purong kape. Correct. Pero if I'm just alone, I would not try Siyempre, it. you would go with your preference. Pero going back, sino yung mga self-taught ba to lahat, Zane? Or talagang nag-enroll ka rin ba sa mga coffee schools before? Or laking YouTube University lang? Okay. So, parang napanood ko sa mga previous episodes ng Arcana. Parang lahat, parang boom yung interest nila or yung curiosity nila sa coffee during the pandemic. Ganon din sa akin. So, during the pandemic kasi nasa bahay ka lang, naghahanap ka ng mapaglilibangan. So, ganon din, doon nag-start talaga si Kapihon. Okay, Unti-unti akong bumibili ng mga gamit. Ang una kong binili si Bellman yun. Kasi nga, latte girl ako dati. Gusto ko lagi may gata. Si Bellman kasi may capacity siya to brew espresso and steam milk. Tapos, yung family kasi namin, mahilig din mag-camping. Okay. We go to mission trips. Tapos, nabuo kasi si Kapihon dahil sa frustration din na mahirap makahanap ng masarap na kape pag nasa labas ka at pag nagka-camping. Makes sense. So, yun, doon ko siya nagusto ko yung mga brewing gears ko, nadadala ko at nag-portable siya. Doon na nag-start yung idea. Okay, so for those who's watching who doesn't have any clue kung ano yung Bellman, so ito yun. Ito yung paparaffle ni Zane. Hoy! Palakpakan natin. Very generous guest. Okay, joke lang. So from Bellman, anong next na budol mo dyan, Zane? Next na, ayun na, dyan na. Mocha pot. Mocha pot na. Mocha pot na. So technically more mas vibe mo yung ganung lasa. Kasi mocha pot, actually, we can actually compare it to espresso Something to do with espresso Ganun lang yung idea ko ng kape, matapang. Okay. Tapos, dati kasi hindi ko pa alam yung mga grind size na may factor pala yun sa brewing. Pero wala ka pang grinder nun at first? May grinder na ako, syempre, nag-search na ako. Partner. Kasi pag nag-search pero, ito yung mga kailangan mo. Pero before you were buying mga pre-grinded offerings muna. Okay. So, yan. From Bellman, then you switch to... Wait lang. So, during the pandemic ka rin talaga nag-start? Pandemic talaga lahat to isa-isa Kapihon. When exact? Anong month to ng 2020? Una kong ni-launch na may pangalan na yung Kapihon. Kapihon. June 6 yun, naalala ko. June 6. Binigyan ko ng pangalan yung 2022.
Okay. Binigyan ko ng pangalan yung kapihon. Kasi ganito yan. Pag nag-set up ako sa labas, imposibleng walang lalapit na ano. Kasi naku-curious ito. Ano ginagawa nito? Okay, makes sense. Papansin. So, lalapit sila. Tapos, ano pong ginagawa nyo? Tapos, nagkakape lang po. Tapos, syempre naman, ako kasi, gusto ko rin i-share yung ano. Tapos, ginagawa ko sila ng coffee. Oh, okay. Tapos, tinatanong lalagi kung may coffee shop kasi kape. Wala pa. Wala pa. So, wait lang. Itong box na nasa harapan natin, ito talaga yung dinadala mo kapag nagsiset-up ka sa labas? So, kapag ka bigger group, yung gagawin ko ng kape, syempre, mas maraming gamit ang dadalhin. Diyan lahat ko nilalagay. Okay, so nandito na lahat yan. Pwede na mag-latte yan, mag-pour over, yan. Pero wait lang, balik tayo dun sa branding mo. Bakit yun yung naisip mong Kapihon? Pero before ba Kapihon ba, may mga previous brands ka ba na naisip na ipangalan? Or talagang Kapihon na talaga yung naisip mo? So bakit muna Kapihon? Remember nung first workshop ko sa'yo? Oo, tama. Wala pa akong pangalan nun. Talaga? Tinatanong mo pa lang ako, anong pangalan ng ano mo? Okay. Wala pa eh. Wala pa. Pa lang ako. Okay. Tapos pinapakita ko pa lang sa yung pictures. Ito yung event mo sa warehouse. Yun yung una kong kita. Yun, nakita mo na ako nun. Alright. Pero, hindi pa ako kapihon nun eh. Wait lang, shoutout kay Dino kasi kay Dino ko nakita yung ano eh, yung profile mo, yung portfolio mo eh. So, hindi ka pa kapihon nun? Hindi, kapihon na ako nun. Pero, nung first workshop ko sa'yo, wala pa akong name. Wala ka pang name nun? Okay. Nag-iisip pa lang. Tama, nagkwentuhan tayo nun after ng workshop eh. Actually, yung kapihon kasi, hindi ko naman siya talaga pinlano na, mag-build ako ng brand na tungkol sa ganito. Correct. Na about brewing, about outdoor brewing. Nangyari na lang siya in time na parang people pushed me, even my family and friends na, why don't you start brewing for other people? Pero overall, parang pang-personal mo lang talaga tong brewing mo? Pang-personal lang talaga yan. Okay. So, I didn't intend to build a coffee shop or mag-brew for other people. Correct. Parang nangyari na lang siya. Pero pag nag-brew ka, so talaga bang meron ka talagang specific location na pinag-brew or kung ano lang maisipan mong place na puntahan? Wala, kasi ganito lang yung family pastime kasi namin ng father ko, especially nagde-drive. Okay. Punta kami sa isang outdoor or mga by the river. Tapos magka-camp lang kami doon, kape lang. Tapos kain-kain. Yun lang, yun yung kaming banding namin ng tatay ko. Correct. Tsaka at the same time kasi, every time you go out, talagang curated yung feed mo. Kasi by the way guys, for those who's watching, si Zane kasi, she's really into photography and videography. Kaya very obvious naman yung mga setup natin. Like, first time kong makakita ng ganitong setup. So, ang galing na. Like, it really complements yung passion mo for photography at the same time for coffee. Pero before, pag-usapan muna natin yung life mo as a photographer. So, kailan ka pa naging mabusisi sa mga ganitong klaseng bagay? So, unang-una, bumili muna ako ng camera. Yan pa rin yung camera ko. Ito. Anong camera yan, by the way? Sony E6 300. Sony, okay. So, hanggang ngayon, siya pa rin yung gamit ko. Wait lang, ano ba course mo ng college? Gulat ka, nursing ako. Nurse? Registered nurse. Registered nurse. Let's go! Nice one, nice one. Palakpakan mga registered nurse. Shout out sa mga registered nurse. Uy, may matay. Si Derek Lawrence. Wait lang, parang kung iisipin mo, sobrang layo. Sobrang layo kung ano ka ngayon compare sa previous, nurse. Pero ba't hindi mo nag-pursue yung nursing career mo? Una-una, parang nag-take lang ako ng nursing kasi yun yung sinabi ng parents ko. Pero did you really like it or? Hindi kasi nung mga age mo, pag ganung age, parang hindi mo ba talaga, matik, no? Hindi mo talaga alam gagawin mo sa buhay. Totoo yan. Kaya hindi mo, anong gusto mong course? Parang kung ano lang yung uso, ano lang yung familiar. Correct. So, parang yung sa sinabi ni Jockey, kung nanonood ka ng mga stand-up comedian. So talagang majority ng Filipino talaga, like more into nursing yung pinapapush nila sa anak nila. Syempre, matik yan. Pag nursing ka, matik yan abroad eh. Pero ikaw, registered nurse ka, pero hindi mo siya pinursu. Tinry ko siyang i-pursue like for 3 years after ko mag-license. Okay. Birth din ako sa hospital. Pero there's just one point na umuwi ako galing duty na. Talagang ayoko na. Parang ito naman yung parang, parang siyang parang siyang epiphany, no? Parang we realize na parang, parang it's not really for me. So dumating ka dun sa point na hindi talaga. Pero during your nursing career, nandun na rin ba yung passion mo for photography? Yes. Nandun na. Bata pa lang ako, as in, hindi naman sa
mayabang. Pagdating sa mga arts and crafts, ako na yung parang okay, siya na naman po ang top student. Pagdating, palakpakan mo na, top student na ng arts and crafts. Nice. So, parang, hindi na ako nagugulat doon na parang dito ako nalinya. Kasi bata pa lang ako na-observe ko, mahilig na ako talaga mag-observe ng mga bagay-bagay sa Sa drawing din ako, sumasali ako sa mga poster making contests. Tapos gustong-gusto ko yung side na parang ano lang ako kasi, introvert ako. Pero... Introvert ka? Oo. Saan ba? Tama. Nag-iingay ako sa pamamagitan ng kung ano yung sa artwork ko. mo. Sa artwork. Okay. Gets. So, yun. Pero pagdating kasi sa photography, if ito yung lagi mong sinasabi sa akin, yung nasabi kasi na pinpoint kasi sa akin ni Zane when I'm curating my feed, na medyo nag-gets ko yung sinabi mo na kulang ako sa storytelling eh. So kasi ako, when I normally take pictures, talagang point and shoot lang ako. Like, hindi ko siya iniisip kung ano yung i-feed ko. And yun din yung isa sa mga problems ko kapag nag-create ako ng Instagram feed ko. Like, I don't know what to post. So what I do, talagang shoot lang ako ng shoot. Pero yung sa'yo kasi, if titingnan niyo yung Instagram ni Zane, talagang for every picture, talagang may story behind it. So, paano mo siya nagagawa? Like, meron ka bang, nagsa-storyboard ka pa ba kapag nagsushoot ka? Or talagang kung ano lang ma-feel mo na bagay? Paano nangyari? Okay, kasi doon ako nahihirapan, Zane eh. Okay, so para sa ganun. ano lang, transparency. Yeah. Nag-short course ako ng short filmmaking and basic photography sa Thailand. Oh, okay. So, it's a crash course, like 2 months yun na course na about basics ng photography and filmmaking. Pero doon nag-start na tinuruan kami kung paano magturo ng story, kung paano mag-storytelling. Kasi kahit may camera kang maganda or gears na maganda, if you don't know how to tell a good story. Makes sense. Baliwala rin siya. Yung picture mo hindi makaka-connect sa ibang tao. Oh, okay. So I think, lagi sinasabi sa akin ng feedback sa akin ng mga tao is may kakaiba sa kapihon. Okay. Si Pao, yun yung sabi mo sa akin, di ba, Pao? Kaya ka na kasi parang nakaka-relate ka dun sa mga pictures ng kapihon. Parang naantig yung damdamin mo. Nakakapukaw. Yun yung term niya sa akin. Pukaw. So, as a creative, parang naging encouragement sa akin yun. May nakaka-connect pala si kapihon sa ibang tao. I mean, not just about coffee, but also about your photography. Kasi actually, like, if you're gonna check some other brands, talagang nag-exert sila ng effort to promote their business by doing curated artworks. And sobrang natuwa din ako. Like, the first time I saw your feed, yun nga sa warehouse yung sinasabi ko. Like, una kong naisip talaga, sabi ko, parang ang sarap makikolab tong brand na to. Kasi hindi naman sa ginagamit ka for Kasi nandun yung nandun yung passion and dedication. Like, it's not just you showing good pictures, but also you also tell your audience na may story behind every picture. And that's what I love about your brand. So, mabalik tayo dun sa Kapihon. So, what was your, Zane, what was your first pop-up? Pop-up. Saan tayo first Okay, ganito. Ito na yung Dito sa bahay. So, nag-pop up ka dito? Selling kayo dito, Zane? Sa bahay. Selling na kayo dito? Okay, so paano nangyari yan? Naalala nyo, board lang tayo one day. Tapos, set up ka. Okay. Set up lang kami dito sa garage. Sa garage mismo? Kamusta? Dati wala pang bubong to. Meron lang kaming tent na gano'n. So, ayun, nag-set up lang. Tapos nag-post kasi yung mga communities naman subdivision, may mga groups, di ba? Okay. So, nag-post lang ako. Selling po kami ng coffee dito sa Bloomfield. Yung address, binigay ko. Tapos yun, medyo nakilala din ako dito kasi ako lang naman dito sa subdivision. Correct. So, yun yung unang pop-up namin dito sa garahe. Okay. Tapos pinopost ko lang siya, sinishare ko sa feed ko, sinishare ko sa Facebook groups na malapit dito. For everybody, like for example ako, as a barista and a home brewer, do you think na kaya ko din ba maging isang roaster or talagang may pinipili siyang mga certain type of people? Okay, good question dyan. It has to be the right person. Kasi not everyone has yung pagpupursige. Correct. At yung pag-aaral sa Makes sense. Ang dami kasing science ng coffee roasting I know. If you are not, parang kung okay lang, kung magro-roast ka lang, di mo aalamin yung agtron, yung moisture density. Kung hindi mo aalamin yun. Ang daming ganon na roaster. Oh. Parang
Hindi naman sa ano, pero maraming ganun na parang they don't practice the ano. Yeah. Pero kaya ano, it's not for everybody. I know kasi like may saying din kasi na coffee roasting is an art. Mm-hmm. So like since nasa art industry ka rin, so talagang nagma-match din yung passion mo when it comes to roasting. Kasi if you're gonna watch like a sample videos on YouTube like how to roast your coffee, it might look easy. Kasi nga para ano lang ba ginagawa ng roast, para may mga machine lang na umiikot, then may computers, but kasi I've seen a live roasting and dun ko na-realize na sobrang hirap niya. It's very intricate, like what you mentioned earlier, na may mga scientific stuff na nangyayari when it comes to roasting. Pero how are you able to adjust? Like, paano yung trainings mo sa Vietnam? Like, ano yung unang-unang training mo to become a roaster? So, syempre, sensory. Kasama dyan sensory. So, ano pa ba? Ano pa ba mga trainings ang kailangan dyan? For me kasi talagang tandem ang sensory training sa roasting. You won't become a good roaster if you are not good in sensory. Correct. So matik na yun. Pag you proclaim yourself as a roaster, I would like assume na you also have a good sensorial skills. Oh, okay. Kasi like ang sa akin naman, sensory kasi it's actually a skill that can be learned. So lahat tayo, kaya nating i-improve yung sensory skills natin. But at the same time kasi, mahirap siya eh. Kung tutusin, it's really hard. Like for you ba, Zane, may mga bago ka bang practice na ginagawa for you to be able to improve your sensory skills? It's only hard for someone who does not have a heart for it. Makes sense. Pwede. Yeah, kahit saan namang pag hindi mo heart yung isang bagay, it's always gonna be hard for you. Siguro, like, sa umpisa, like ako, for example, like ako sa umpisa, na-hype lang ako maging isang roaster. Pero in the long run, parang nafe-feel ko na parang, it's not for me eh. Parang roasting is not for me. Siguro in due time. But as of now, hindi ko pa siya nakikitang gagawin ko, like in full time. Talagang, siguro nandun yung dream on becoming a roaster. Pero siguro, I'll take baby steps muna. Tingnan natin kung saan tayo mapupunta dyan. Sensory skills. Kamusta sensory skills mo? Ngayon talaga. How would you rate it from 1 to 10? Ito the more that I study, the more that na-realize ko na I still don't know a lot of things. Okay. Kaya parang the more that I study, parang mas bumababa yung self-esteem ko. Okay. Gets. Kaya, ayun. Parang, ayun. Pero it's a fun kasi parang for me, ako yung tipo ng tao na hindi ko titigilan yung isang bagay kapag hindi ko siya na-master. Lalo pag gustong-gusto ko siya. Nice. Very well said. Kasi ang dami rin shifting ng mga interests ko. Kasi nga, sa photography. Yes. Okay na ako dito. Lipat naman ako. So parang ganun. Parang Gets ko. Until I master something, hindi ko siya titigilan. Hanggat hindi na-satisfy or na-fulfill yung curiosity and interest, I won't stop. Gets. Parang ganun ako eh. Guilty ako dyan. Hindi ko alam kung may ADHD or what. Pero, ganun ako. Like, if like, for example, photography, I'm into photography as well. Hindi ako dumating sa point na master ko siya. Dumating lang ako sa point na to try to understand the world behind it. Pero hindi na ako yung parang inaral talaga. Parang ako naman, I do it personally lang eh. And tama yung sinabi mo, you really have to master it para mas maintindihan mo siya at the same time, mas ma-appreciate natin siya in a way. And speaking of sensory, I think this is a good icebreaker for today's episode. Itetest po natin si Zane kung gaano kalupit ang kanyang sensorial skills. Patay tayo. So, matawagan natin si Pao for a bit. So, Pao, ang gagawin mo lang, magga-grind tayo ng 2 coffee. Okay? So, check lang natin yung skills ni Zane. Magga-grind tayo ng 2 coffee. May ganun. Hindi, madali lang exercise lang to. Magga-grind lang tayo ng coffee. Tapos, ang gagawin natin, Anyan. Teka. May cupping bowls ako sa drawer. Sige. Ilabas natin ang mga May cupping bowls ako sa drawer. Drawer, sa ilalim. So, Zane, may dala tayong coffee beans from Mock, specialty coffee roastery from Belgium. Ito yung Sidra. Okay. Hindi mo pa alam to, no? Hindi mo pa alam yung notes niya. Okay. So gagawin lang natin. Since like, lagi natin ito sinasabi na talagang ang aromas and bigla taste... ka may paganyan, ha? Siyempre, mabigla tayo. Are subjective. Ika nga. So, ang gagawin natin, magga-grind si Pao from Bob's Coffee to isang Sidra na coffee. Then yung isa, yung mystery coffee.
So, tingnan natin, Zane, kung mahuhulaan mo ang kanyang mga aromas. Alright, sige. Teka. Assistant, Pao, palakpakan muna natin si Pao. Let's go. Panahon mo na. Let's go! Nakaraan, water boy ngayon, taga-grind. Hindi, ganun ko na-appreciate si Pao. Okay, so madali lang gagawin natin, Zane. So, Nuto ka na naman dyan. Shout out sa Daifu. Pauto ka naman. Okay. So, hindi, kahit isang beans lang yung i-grind ni Pao. Then, ang gagawin lang naman ni Zane, napakasimple lang. So, Zane will try to smell this coffee. And kahit evaluate mo lang siya sa isip mo, and then, ibubrew din ni Pao. Gusto mo ikaw na mag-brew? Sige, ako na mag-brew. Then, ibubrew natin siya. And tingnan natin if makukuha ni Zane yung mga potential flavor notes. Madali lang yan. Easy lang. Easy. Okay. Ayan. Special participation. Dali lang yan. Kahit 12 grams lang, 12 grams. Dalawa yun, itim. Yan. 6. Shout out kay Haniel. Palakpan natin sa Haniel. Let's go! Okay na. Goods na yan. Salamat, Pao. Gusto mo ako na mag-grind? Sa ilalim, drawer. Ako na mag-grind. Ayun si Papa, Okay na? Diyan, si Papa hinahanap mo. Shout out po kay Tito Job. Maraming salamat po. Palakpakan po natin si Tito Job. Okay na. Gusto mo participation? Okay, participation. I-grind natin yan. Gagrind ako, sayang naman yung opportunity. Yan! Okay. Okay, so habang nag-grind si Pao, pag-usapan natin yung brewing journey mo, Zane. Paano ka na-introduce sa pour-over? Pandemic din ba? Pandemic din. Okay. Parang dati kasi pag nagsimula ka ng bumili ng isang gamit, parang gusto mo nang i-try yung mga iba't ibang brewers. Tapos pag may napapanood ka pa sa YouTube or Instagram, ito, search mo kung ano yung tapos bibili. Sino yung pwede ka ba, Zane, magbigay ng ng top 3 coffee personality na talagang nag-influence sa'yo pagdating sa brewing? Pwedeng local, pwedeng international. Pagdating sa brewing, unang talaga si James Hoffman eh. Oo. Shoutout James Hoffman kung nanonood ka man. Shoutout natin si James Hoffman. Palakpakan mo natin si James Hoffman. Our Saint James Hoffman. Okay, syempre matik. Kasama din yan sa list ko si James Hoffman. Okay. Number 1, James Hoffman. Sino yung pangalawa, Zane? Pangalawang brewer, si yung Taiwan winner ng last year. Sino to? Barista champ to? Sherry. Oh, sige, basta yun. A Taiwan brewer. Okay, and number 3, sino? Kalimutan ko yung name niya. Parang Korea siya eh. Babae, lalaki? Lalaki. Boram. Parang ganun. Park Seo-joon ba to? Hindi. Ano sa ilalim ng drawer? Kulay itim. Okay. Sige, okay lang. Zane, pa-open naman ng hot water kape natin. May tubig ba yan? Yan. Alright. Waterboy, palagay naman. Excuse me, Pao. Palakpakan ulit natin si Pao, Waterboy! Let's go. Ayan. Blocking. Shoutout nga pala din sa mga sasali ng Anong good luck temp nga mo? pala sa mga sasali sa Resonate Brewers Cup. Ayan, si Jim kasali dyan. Palakpakan niya si Jim Berdista Brew. Let's go. Anong temp mo? 92. Alright. Brewers Cup. May kasali rin ako Ay, siyempre, shoutout po. Bob's Coffee. Palakpakan natin. Oo nga pala, shoutout Raul de Peralta of Blue Coffee Roasters. Hello po, sir. And sa mga sensei natin. Alright. So, eto na nga, mag-start na yung challenge natin. So, ang gagawin lang ni Zane, guys, is aamuin lang niya yung coffee and pwede niyo na sabihin yung mga potential flavors ng coffee na to. So, ako muna, amuin natin. Bango. Yan. Okay. So, again, guys, when it comes to the flavor notes of the coffee, so lagi namin minimension to na we don't really pressure ourselves to get all these notes dahil nga, these are all biased. At the same time, subjective ang flavor notes. But take note, we're just playing a game here. So, eto na. Sige, take your time while we prepare. Easy, Bugatti. Okay, I smell banana. Okay. Mangoes. Red wine. Winey. Ano pa?
Zayn, wait lang ha. Singit ko lang tong topic na to. Kasi, I mean, most of our audience are home brewers kasi. Yes. And when it comes to smelling and tasting fruity notes, do they really have to identify what specific fruit is this? Not necessarily. Whatever you say, it's the it's right for you. Kaya sa sensory kasi parang walang mali. Totoo yan. Kasi yung ano kasi natin, yung natitikman at naamoy natin, it relates back to a memory that we have. So, halimbawa, may memory ako ng saging. Tapos yung isa wala. So, hindi niya mapipick up yung banana na sensory. Gets. Tsaka what if yung isang tao na hindi kumakain ng saging? Oo, di ba? How would he or she know, di ba? So, kaya walang mali sa sensory. Yun yung masaya kasi we can talk about it. We can calibrate kung ano yung na-experience natin sa coffee. Tsaka like what our mentor said, si Raul, talagang we never guess the answers. Talagang magsistick din talaga tayo sa experience. Kunin mo si Coco. Okay lang yan, Coco. Ay, shoutout. Palakpakan muna natin si Coco, guys. Special participation, Coco. Hello, Coco. Ayan po si Kat natin. Pakita mo yan. Diba? Shoutout po sa humuan natin. Palakpakan natin si Joy of Birth Manila. Salamat sa ating hair and makeup artist. Okay. Ano, titikman ba natin to? So, wait lang. Ano ulit yung sinabi mo? Kasi red grapes, banana, mangoes, wine. Okay. Walang mama. Coffee reveal. Dalawa tinama. Zayn, palakpakan natin si Zayn, guys. Dali lang. Grabe. Tama si Zayn sa wine and dun sa red grapes. Galing, man. Sobrang galing. Zayn, ano bang tips para ma-improve natin yung sensory? May mga tips and tricks ba tayo dyan? Yes. You need to try a lot of things, especially those things that are not coffee. Like fruits. Kahit pagkain lang. Kahit literal na food lang. Assess mo lang yung mga ingredients na ginamit. Okay. Yun lang. Tapos try to talk with people who are also interested in in discovering their sensory. Saka would you also recommend to do cupping sessions, Zayn? Para mas ma-improve. Kasi, for me kasi, for those people who wants to jump into home brewing, is it okay for them ba to join cupping sessions? Or medyo ma-overwhelm ba sila? Or okay lang? If you have never tried a cupping session, joined a cupping session, it would be overwhelming. Pero if you like to practice cupping sa bahay, of course, you need to first join a cupping session na siyempre, para matuto ka. Para matuto ka rin sa ibang tao. And then you can replicate it at home and do it yourself. Yes, very good. And then do it with your friends. Sa NCC, palakpakan natin, NCC represent. Ayan, so we would highly recommend to join these groups kasi these guys, talagang they really don't gatekeep coffee. So talagang mas madami tayong matutunan dito if we are going to join this particular group. So shout out NCC. Pati din sa sa mga taga-South, Jesse Bruce, Altitude Coffee, mga tropa natin sa South, yan. Shoutout tayo. Alright, eto na. Magbu-brew na tayo ng coffee. So, ang gagawin naman ni Zayn ngayon is that, kasi I've been cupping this coffee for a long time now, Zayn. So, tingnan natin kung makukuha mo nga yung mga potential flavor notes netong coffee sa base from our coffee. Yan, alright. Bu-brew na tayo. Shoutout kay Direk Lawrence. Ano ba si Direk Lawrence? Okay. Direk. Thank you, Direk, ha. Okay, all good. Sige, anong bubrew natin? Ay! Ito. Ilang grams to, Pao? Brewing. Gusto mo brew na lang natin? Brew mo muna. Brew na lang natin. Sige, brew na lang natin. Sige, origami tayo. Ay, wait lang. Naka-course to, no? Pao, wala akong filter. Pwede. May filter ka? Sige. Because Brewing. Naka-live pa ba tayo sa Facebook and Instagram? Naka-live pa tayo, Anyel? Hello to our Facebook viewers. Ilan ang viewers natin sa Facebook, Anyel? Ilan? 20,000? Sa Facebook. Yung dami. 19,000 po ang ating viewers. Hello, shout out to our viewers. Kasi wala konti lang kapihon mo. Okay lang yan. Kasi ma-upload naman natin dito. Let's go. Alright. So ngayon guys, mag-brew lang tayo ng coffee. So, konting icebreaker lang tayo dito. So, I'll get this. Zayn, ikaw, for those na beginners for home brewing, what can you recommend? Ano yung mga dapat nilang unang bilhin if gusto nilang pasukin yung home brewing?
I think just stick to one brewer muna. Okay. Like the normal ones or the most common ones are V60 and Cone. And Which then is yung mga there. V60, V60, mga conical brewers. And then you can start from there. And also you would need a server, kettle, then yun. Pero do they have to like purchase mga mamahaling brands kagad? Or pwede ba muna ba sila mag-stick sa mga normal na gusto ng kettle, yung hindi pa mga electric? Or mas marirecommend mo ba if magja-jump in na kagad sila katulad nito? Shout out, fellow stag. Ganda. Okay. If you have the budget, syempre, I would recommend buying para it would serve you the long term eh. If you buy like cheaper ones na hindi masyadong yung quality. Kasi ganun ako pag bumibili ng gamit. I consider long term lagi. Okay. So mas pipiliin mo na bumili ng one-time big time. Kasi after 2 years, bibili akong bago kasi nasira. Gets. So, ganun yung concept ko whenever I buy things. Yung long term na gano'n ka, ito dyan, kung gano'n niya ako kabilis. But kung gano'n niya ako katagal masaservan. Yun. Pero when it comes to choosing the right beans for you, would you say na mas okay sila mag-start sa local or they can jump into international beans kagad? I think like, it doesn't necessarily, hindi siya masyadong importante kung local or international yung beans. What matters is dapat yung pinagkukunan mo ng kape, at least may credibility. Yan. Para alam mo na yung kape na binibigay o binubrew mo is masarap. Gets. Yan. And speaking of coffee beans kasi Zane, how important for us brewers na talagang mag-focus sa mga traceable and ethically sourced coffee beans? Kasi I'll be honest with you, like before naman na nagsa-start ako, like yung since hindi ko pa talaga alam yung nangyari sa mundo ng coffee, talagang dumating din sa point ng buhay ko na parang I don't give a damn kung saan galing yung coffee ko eh. As long as na I'm having a good cup, yun na yun eh. Goods na ako dun eh. Pero, nung nagkaroon na ako ng awareness, like that's the time na na-appreciate ko talaga yung mga farmers. Pero, ayan, sa side mo, like what can you say about that? Like buying traceable and ethically sourced coffee beans eh? For a regular consumer na wala masyadong source ng mga reliable, parang mahirap. Okay. Pero if you are in a community na lahat halos may alam sa coffee, you can learn from them and then you can try to find out where to get traceable coffees. Correct. Pero if like hindi ka naman gusto mo lang mag-brew sa bahay, kahit ako, aminin ko, bumibili rin ako sa mga nasa SM lang, nasa Dati. Okay. Yung nag-aral na ako, na-realize ko na parang, meron palang marami palang gano'n na naglipanan na they are just selling for the business talaga. Pero they are not after quality ng coffee. Makes sense. So, ang daming gano'n na parang just for business. Making money. Pero nag-start ka ng pop-up. What was your, ano yung mga unang beans na ginagamit mo nung nagpa-pop-up ka? Ang gusto ko kasi talagang i-promote local coffee. Local talaga? Kaya mga binibili ko nun dati, local lang. Like, ano na mga example beans natin? Bukidnon, Apo. Yan lang man. Pero dun sa lahat ng local beans na natikman mo, ano yung pinaka-personal favorite? Na local? Na local. Ang pinaka-personal ko, Atok. Atok? Bakit? Ano nagustuhan mo sa Atok? Anong sarap-sarap niya. Parang lalo sa latte, nung binuro ko siya, ang bango din no, habang nire-roast. Nag-hand roast din kasi ako. Talaga? Nag-pan roasting ka rin? Galing Pero pagdating sa international, anong gusto mong beans? Beans? Wala akong favorite kasi parang ako yung tipo ng tao na lagi akong excited pag may bago. Uy, parang gusto ko i-try to. Okay. Pero if I would name a few ones, siguro I would iba yung yung Colombia beans. Nice. Alright, so malapit na po matapos ang ating brewing. So for the next challenge ni Zane, ako lang may challenge. Titikman lang niya itong kape na to and we'll see if
she can try to identify the potential flavor notes of this coffee. So, sige, habang naghihintay tayo, Zane, baka may gusto ko pang shoutout na. Shoutout po sa aking kay Ating Gloria, kay Papa, na nagluluto ko sa baba. Ayan. Excited na kami kumain. Palakpakan natin. Thank you so much, Zane. And shoutout din po sa uncle ko sa kanyang bahay to. Thank you for let's go, uncle. Palakpakan si uncle. Let's go. Ito si Derek Loren. Derek Loren and Loren. Haniel. Oh, grabe. Salamat, Haniel. Yan. Salamat. Grabe. Saka yung mga brands na nag-support ngayon, Burnt Manila, Burdista Brew, and of course, Buffs Coffee. Grabe. Wala, kung wala sila, walang ganito. Actually, sabihin ko na on live, ang naka-discover sa akin si Pao ng Buffs. Yun. Nag-announce ako noon yung mga walang magawa dyan sa buhay. Bukas kami ngayon. Pumunta to? Nung pumunta siya, wala akong magawa. Grabe. Yun yung plug ko Tapos yun. Tapos the next na visit niya, dala-dala niya na si Dino. Nice. Doon na forma ang aming, may grupo ba tawag sa atin? Doon na forma yung aming group. Pero Zane, what can you say about the third wave scene here in the Philippines? Like, would you say na it's becoming healthier compared from before? Medyo mahirap ba ang tanong? Mahirap yung tanong. Kasi, tsaka I would give my 2 cents about that. Kasi like I've noticed na healthier siya ngayon. In a sense na, like what's happening right now. Like instead na we have different brands as of now, na instead na ipag-compete tayo sa isa-isa, talagang we are one as one. So I think it's healthier. And it will still depends on how you take it. Kasi minsan hindi may iwasan yung competition when it comes to coffee. Pero I would say the third wave scene now is much more healthier compared before. Alright, eto na ang challenge. Okay, nasa ng baso mo dyan, Zane? Tapo mo niyan. Ayaw ng tubig. Okay. So another question pala, Zane. When it comes to coffee tasting ba, Zane? Paano ba natin siya ine-evaluate? Like, ano ba yung mga certain categories or factors to look for when it comes to tasting coffee? Okay, basic. Bago ka palang mag-brew, you need to see your beans muna. Okay. Para ma-evaluate. Tapos pag ginrind mo na siya, you can evaluate yung kanyang fragrance. Pag dry pa lang, fragrance. Okay. And then, once winet mo na yung coffee, ang tawag doon yung aroma na, yung nare-release ng amoy pagbasa na. Gets. So, fragrance and aroma. First category. Okay. Second, yung body. Gaano siya kabigat kapag sa taste buds mo pagka nasa loob. Nasa loob na siya. So, ang ginagawa nila, ganun-ganun nila yung dila nila sa loob pag iniinom. Okay. Body. Mabigat ba siya? Watery ba siya? Okay. Heavy ba siya? Medium body ba siya? Okay. Next. Tapos, acidity. Yung acidity is yung paano ba siya? Hindi siya yung asim Yung parang pagka how close it is to the parang paano ko ba explain acidity? Kasi parang na-misinterpret as asim yung acidity. Yun din kasi like for most people na nakakatikim ng maasim na coffee, like automatic for them it's bad But little did they know na it's actually a requirement in coffee na parang if mawala yung acidity sa coffee. Acidity is the heart of specialty coffee. Oo, para siyang kulang. May kulang kung wala masyadong acidity Yan. So, yun yung turo sa school namin. The more acids the coffee has, the most likely it is na parang higher quality yung coffee. Gets. Pero, yun nga, tulad ng sabi mo, not everyone understands this. Ang asim, yan. Correct. Pero ang dami din factors contributing to acidity. Yung brew time, yung water, grind size, yung origin, yung process. So, yun. Pero very well said, Zane. Pero when it comes to preference kasi, I mean, we have different palates. Mag-iba yung preference natin. Pero ikaw, anong preference mo ba sa coffee? Every time you make your coffee? Fruity. Okay, inside joke po namin ni Zane. Walang makagets nun. Ay, si Pao. Nagets ni Pao yun. So, fruity joke. Okay. Bakit fruity? Okay, ikakat ba natin to direct? Bakit fruity? Sa dinami-dami ng flavors. Kasi, nawala tayo slide doon. Ang fruity kasi, hindi siya
parang nung wala pa ako sa scene na to, parang hindi siya bagay sa coffee, no? Yung fruits. Nung hindi ko pa naintindihan yung world ng coffee. And para sa akin kasi, a good coffee, it's strong, bitter, and sweet. Yun yung good sa akin. Pero nung na-introduce na ako dito sa mga ganitong klaseng brewing methods, that's the time na naintindihan ko na yung fruity notes. And at first, it's hard for me to, yung transition, na kasi, to be honest, nung nagsastart ako, like, talagang pinipilit ko lang siya inumin for me to understand it. Then dumating sa point ng buhay ko na parang, uy, shucks, nagigets ko na siya, na-appreciate ko na siya. And para sa akin, ang preference ko sa coffee, likewise. And more on the fruitier side na ako. And tingnan natin kung magugustuhan mo yung binuro ko. Okay, so ito na yung challenge ni Zane. So titikman lang niya yung coffee and tingnan natin if pareho kami ng evaluation. Okay, so hello Coco. Okay, ayun na, tumitikim na siya. Shout out sa ating hair and makeup artist. Joy ulit of Bert Manila. Let's go, palakpakan natin ang ating mua. Ayun na. Grabe. Uy guys, kung gusto nyo tikman meron pa tayo dito. This is Sidra. Masarap tong Sidra na to. Yan. Tsaka question pala, Zane. Kapag uminom ba ng coffee, is it really a requirement for us to slurp? Ano bang purpose ng pag-slurp pag uminom tayo ng coffee? Kasi minsan minsan nakakaya siya gawin in public. Kaya most people kasi wouldn't understand why we slurp. Pero why do we slurp ba whenever we drink coffee? So we slurp kasi merong ways to identify yung coffee flavors. Una, kapag nandito lang siya sa labi. Yeah. Yung tawag dito retronasal. Wow, retronasal. Retronasal at orthonasal. Yan, retro and ortho. Pag retronasal, nandito lang siya sa bibig. Ano yung experience mo sa coffee when it's just inside your mouth? When you slurp, may mga volatile compounds na napupunta sa back of your nose. Yun yung orthonasal. Okay. So yun yung ina-assess natin why we want to slurp. Kasi yung parang pinapadaloy mo rin yung hangin pabalik sa ilong. Correct. Tapos yun. Anong verdicts mo sa coffee na nabrew ko? Sige pa, slurp pa tayo. Okay, shout out muna to our Facebook viewers. Ilan pa rin, Direk Haniel? 13 pa rin. Ay, dami. 23 million, no? Grabe, 5 million. Guys, shout out. Hello. Baka may mga nagko-comment sa baka may nagko-comment. Pwede natin sagutin. Oo. Guys, if you have questions for Zane, don't be shy. Feel free to ask your questions. Si Direk Haniel and Direk Lawrence ang magbabasa ng mga questions natin. Yeah. Hindi, para dun sa mga live viewers natin, baka may mga tanong kayo Zane. Pwede kayo magtanong. Shoutout na naman Bert Manila, nag-set ng 10 stars. Oh, yung 10 stars! Let's go! Wait lang. Anong equivalent ng 10 stars? 5 pesos? Uy, pwede na. Saan ka makakita ng 5 pesos? Palakpakan natin, Bert Manila. Let's go. Okay, Zane, anong final verdict natin sa coffee? Okay. For me, pag nag-evaluate kasi ng coffee, at least 6 people. So for me, ano siya, very on the fruitier side. And yung mga fruit notes na nagigets ko, may konting mango and berries. Yan. Tapos yung acidity niya medyo mataas. Okay, sige, going back. Balik tayo sa branding mo, Zane. So, itong Capihon kasi, like itong naka-display ba, ito na yun? This is the whole Capihon? No. Hindi pa? Ano ba meron kulang pa, dito? ang dami sa cabinet. Pero madalas ang ginagamit, kasi ang nakikita ko lagi na ginagamit mo. Itong mga to Like, of course, since wala namang electricity for doing pop-ups, naka-butane, and itong mga beans na to, ano itong mga beans na to? Ay, oo nga. Sige, ito yung shoutout, ito, Aurora. Shoutout Aurora natin. Coffee Roasters. Yan. Saka si Kuya Paul, yan. Sinusupport ko siya. Yan. Sinag. Masarap yung Salome Milagrosa niya, promise. Gusto Salome. Pwede natin i-brew. Ayan, brew natin. Grabe. Salome. Sarap. Parang iba yung Salome. Tinanong ko nga si Kuya Paul, Kuya, graded ba tong coffee? Kasi ang sarap niya. Sobra. Speaking of graded coffee, Zanes, ayan. Pag-usapan natin yung specialty coffee, mabilis lang. Dumating na ba sa point ng buhay mo, Zane, na
mas prefer mo nang uminom ng mga specialty coffee? Ngayon. Mas prefer mo na? Parang, pag maglalate ako or may milk, parang sa gabi na lang para hindi masyadong Pero hindi ko na siya hinahanap yung lattes. Ngayon, mas go-to ko na talaga yung mga brewing, filter coffee. Filter coffee, no? Mas na-enjoy kasi parang gusto ko rin i-practice yung sensory ko. Correct. Kasi, I mean, well, hindi naman namin sinasabi ni Zane na you should also drink specialty coffee. Kasi, ako din I mean, parang dumating na rin sa point ng buhay ko na parang I really wanted to try mga different mga specialty coffees and matatapos pa rin siya depends on how you brew it. Like, hindi naman porket may specialty coffee ka na, mas masarap na to compare sa mga non-graded coffees. And I still believe na it doesn't mean na mataas yung grade ng coffee mo, matik masarap na kagad siya. So, it will still depends on how you will brew your coffee. And speaking of brewing, Zane, since nandito naman yung setup natin, pwede ka ba mag-brew para sa amin? Mag-brew ko yung Ayan, Salome. mag-brew. So, guys, for those who's watching, si Zane mag-brew siya ng coffee. And also, Zane, if you can share your recipe, Zane, your go-to recipe for them na pwede nilang gamitin or gayahin. Ayan. Okay. So, napakaganda ng mga gamit. So, habang life fluids. Magkukentuhan muna tayo habang nag-brew. So, yung kapihon branding, sabi mo doon yung kapihon branding, ano yung tanong mo? Sige, kwento ka lang. Pero sa kapihon mo, Zane, ano yung mga future events na nakalatag sa'yo? Like, may mga future collaborations ka ba na pinaplano or you're gonna do solo events mo? Wala naman for now. Pero maraming nagtatanong if I can. Parang yung ginagawa mo na parang i-brew for events. Yeah. Lalo pag mga intimate na Correct. May mga nagtatanong, nag-message ako sa kapihon if I do that. Pero very picky ako kasi hindi ko siya kayang gawing full-time kasi may full-time work din ako. Ano po work mo ngayon? So, magugulat ka na. Okay. Eto na po. Marami akong ginagawa. Okay. Marami akong ginagawa ko ngayon. Ang pinaka-main source ko yung designing, graphic design. Graphic. Senior designer ako sa isang company. Okay. Superset. Abroad? Yeah, abroad. Okay. Pero remote yung setup, kaya nice. very flexible. I can very flexible. travel or be anywhere. Yun. Pero Kaya din, si Kapihon. Pero how do you balance your work and your lifestyle ngayon, diba? Naman, I set clear, parang working hours. Okay. Na parang after 6 p.m. nakasarado na yung mga notifications. Mo na yan. So then, bahala ka na after 6 p.m. Yeah, after 6 p.m. that's my time to do other things. Coffee things. Correct. No. Okay. So, wala pong nakakita. Wala pong nakakita na nangyari. Secret na lang po namin yun, no? Gym. Birdista, bro. Okay. Yeah. Wala po. Okay lang yun. May nasaktan po ba? Medic? Yeah. Medic po. Okay ka lang, Jim? Okay lang? Okay lang. Sige, mamaya sa Director's Cut, i-reveal natin kung ano nangyari. Behind the scene. Ayan. Okay. Oy! Shoutout sa kumuha natin si Joy. Alright. So, kaya nag-brew na po si Zane. So, I'm brewing 15.5 grams ng coffee. My ratio is 15.5. Wow. Maiba lang. Mahilig kasi ako maglaro-laro. Okay. Ayun, sakto. May question si Janino. Ano yung usual brew ratio na ginagamit mo for V60? So, 1:15 ka? Ang ginagamit kong brewer kasi ngayon si Lily. Okay. So, yun na. Ang ratio ko is, pag ako lang yung magkakape, 12 grams minimum. Okay. Tapos, 180 to 185 yung water, na used water. Pero pag V60, kasi yun yung specific question, pag V60. Honestly, I haven't used V60 for a long time. Kasi mas, ko ngayon ng flatbed brewers. Flatbed. Pero if V60 would still the same, like 15, 1:15 or 1:16 yung ratio ko. Okay. Yung preference ko sa coffee. Ayan. Yeah. So I hope that answered your question, Janine.
Pero mas maganda if magta-trial and error ka pagdating sa brewing mo. And ako, what I normally do is I log my coffee. Kasi minsan, kapag, alam mo, na-experience mo na ba yung Zane? Yung mag-iimbento ko lang na ng pour. Tapos, masarap. Gusto ko ng ganun minsan. Kasi di mo na magagawa. So, very important if ililista mo yung Tsaka ano yan? Madaming nanonood na very unfamiliar dyan sa tool. So, I'm using a Melo Drip. What it does, it distributes water evenly to your coffee bed. So, it's a hack. Life hack. Para sabay-sabay silang nababasa. Oh, speaking of hack, may nakita akong hack na ginawa ni Carlo. Shoutout Carlo of Pangasinan. Since hindi yata available yung Melo Drip sa kanya, Zane. Ang ginawa niya. Yung sa AeroPress. Yung sa AeroPress. Pwede din. Ang galing. Pwede nyo guys gamitin yan. If walang Melo Drip na available. Yan. Team tayo. Sino pa hindi nakatikim ng Salome? Guys, coffee. Salome. Sobrang dami na po ng coffee shops. Nice! Really looking forward to go to Siargao, Neil. Thank you for watching, Neil. Salamat. Kape. And thank you for supporting Kape Horn. Grabe. Guys, coffee. Salome. Yan. Grabe. Champion. Sarap, no? Sarap. Grabe. Para siyang Ang niya, ang tamis. Tamis, parang Colombia. Colombian coffee yung vibes niya. Nice. Okay, shout out to our viewers. Ang kanyang process ay red star yeast anaerobic. Bucket list, pag andito kayo, Spotted Pig Cafe, Siargao Beach Resort, Whitebeard Coffee, Coffee Stroll. Ang dami. Dami na rin palang coffee shop sa Siargao. Sige, So, pwede na siguro? Naka-live, naka-recording na. Bagong audio na yan? Ha? Kanina? Sige, record na rin ako. Okay, recording tayo? Okay na? Zane, audio file, number 2. Okay. Okay na, save audio file. Alright. So, okay, we are back in track. So, tapusin na natin tong episode na to, Zane. So, Zane, 5 years from now, ano nakikita mo? 5 years 5 years from now. Yung mga typical question, no? If I would really be ambitious, I would have a small roastery. Small roastery talaga. Gusto ko yun yung parang retirement job ko. Na masaya din akong ginagawa. Kasi gusto ko kahit matanda na ako, masaya pa rin ako sa ginagawa ko. Okay. Yeah. Pero do you plan on supplying other cafes as well? That's the goal, no? Hindi naman, pero kasi ako parang I believe in the law of attraction. If you're happy with what you're doing, you will attract the right people. Grabe. Kaiyak yun, Na will support you. Sa panga, ano yun? If you're happy with what you're doing, you will attract the right people that will support you in what you want to achieve and do. Grabe, palakpakan naman natin sila. Napakagandang. Pag namatay ako, Zing 2023. Napakagandang ender episode na to. Grabe. Hindi kasi parang a lot of people struggle to please people. They don't parang siniset aside nila yung talagang gusto nilang gawin. Correct. Ang nangyayari, nababurn sila. Nababurn. Hindi sila masaya. They earn money, but they're not happy. Hindi nila fino-fulfill yung parang Kasi ako, kung alam niyo yung Japanese concept ng Ikigai. Yes, Ikigai. Ikigai. Do what you love. Do what your passion. Tapos do what you can be paid for. Pag na-balance mo yung apat na yon, that's your calling. Galing. Yan. So ako palagi kong pino-pursue, kaya ang dami ko rin kung saan-saan ako napupunta. So parang huwag kayong matakot to pursue what makes you happy. Kasi what makes you happy is your calling. Hindi mo kasi ma-fulfill yung ibang tao kapag hindi ka fulfill. Like, you will feel May lahat ng tao nag-release ng aroma. Ma-feel mo agad if that person is for you or kung ka-vibes mo yung tao. Totoo yan. Yeah. So,
it's so, just be yourself and let the right people find you. Wow. Yan. So, kahit saan yan. Applicable yan. Kahit in general, no? Tsaka you surround yourself with people na talagang same mindset, same path. If you feel like there's something off, then wala na yun. Automatic. Ano masasabi mo sa mga haters mo, Zane? Haters? Alam ko meron din. Let's go! Ganito. Yung mga haters, they exist because you're doing something that they don't. Yeah. Makes sense. Kaya ka may haters kasi sabi nila, you can do what they cannot do. So that's okay. That's healthy if you have haters. Tsaka, if you have haters, it means that you're following what you want. Nice. You're following what you're really called for. Correct. And if wala kang haters, parang boring. Yung ano. Parang, boring daw pag walang haters. Hindi, parang Zane, Hindi, totoo yan. Tsaka, you can never hate me, I'm sure of that. Totoo naman. May mga ganun na. Tsaka, pag may ganun naman, we kill them with kindness. Diba? Yeah. Be kind. Yeah. And talagang if you're kind naman, like, the return naman times 3. So, very well said, Zane. Any final questions before we end this tonight's podcast? Yan, mga live audience natin. Huwag na kayo maiya. Ano na kayo? Ayan. What's next for everyone? Sinagot ko na. Siya pa daw ulit. 10 years from now. So pero yun nga, micro-roastery. Sure to me. Hindi, yun yung parang gusto ko talagang mangyari. Tapos, siyempre, yung iba kong I would want to, like, sa personal ko naman na non-coffee, I would like to have a studio, a film, where I can, like, yan, still pursue mo pa rin yung photography natin. Kasi yun din maganda ko sa, sa Kapihon. Nagagamit yung skills ko sa videos, sa photography. So, nakita nyo, pag pina-follow nyo yung nag-build up yung mo. Correct. Nag-build up na nagagamit mo rin yung mga previous skills mo and learnings into your current curiosity or interest. So, yun. Very well said. Yun din yung vibe na parang gusto kong communicate sa ibang tao. Parang parang be intentional with creating your rest time. Yung parang nag-unplug ka. Kasi unplug coffee, ang Kapihon yung kaming tagline. Parang be intentional kasi you really need it eh. Yes. Like what you're doing, you're going to South Korea. So that's very intentional. And you need it. You need to travel to be inspired. Yeah. Okay. If you just stay in one place, wala ka nang ibang nakakita. Hindi it's all ka about taking risk, guys. Yan. Galing. If you consider traveling as an investment to yourself, not an expense, gastos lang yan. Pero, totoo yan. Pero if you set aside a budget for like traveling and just exploring, ang end goal nun, it will be beneficial to you kasi you will be, your mind will be open to a lot of avenues. And mas marami kang nakikita, uy, ganun yung ginagawa niya. May-inspire ka. Yun. So, yun din yung vibe na gusto kong i-communicate with Kapihon. Don't be afraid to be adventurous and be in unfamiliar territory. Sa unfamiliar territories tayo, that's where we grow. Yan. Grabe. Naiyak ka ba, Zane? Tissue nga. Ganito talaga. Joy of Burnt Manila. Naiyak ka. Normal ko to. Normal. You're very passionate what you're doing. Yan. Grabe. Very well said. Palakpakan mo natin si Zane. Grabe. What a solid episode. So, Zane, last na lang. Any advice for those who wants to start their own coffee brand? Anong pwede mo ma-advise sa kanila? Kasi madami kasing natatakot pumasok sa scene. Kasi number one, maybe na-feel nila na maybe it's quite too intimidating for them to enter to this industry. And number two, naisip din nila na parang, shucks, ang dami ng coffee shop at makapapasok. So, what can you advise to those people na ganun yung naiisip nila? Ito napaka-cliche. Siguro, ang advice ko lang is just do it and incorporate your personality to whatever you're doing. Kasi if you will copy kung anong ginagawa mo, you cannot sustain it. Kung hindi naman ikaw, minsan, gayahin ko to si Arcana. Hindi mo yun, masusustain. Correct. But if you're just being yourself and incorporating your personality to your brand, that's more sustainable. Yeah. Mas yun, mas magagawa mo siya long term. Yan. Kaya don't be
afraid to be unique. Kasi if you're not unique, you cannot stand out. Kaya siguro nag-i-stand out si Kapihon, I think. Kasi kung ano yung nakikita nyo, ito na yan eh. Ganun ako. So I'm not afraid to show that. Galing. Yun. Nice. Tsaka like Zane mentioned, huwag kayo matakot kasi there are people who can support your dreams as well. That's why may mga workshops available. We have this community na nabubuo ngayon, and it's not really more about the competition anymore. It's really building this community wherein most of the brands really collaborate just to, para matulungan talaga sila. So, galing! Very well said, Zane. Palakpakan ulit si Zane. So, that's a wrap, guys. Thank you so much for watching. So again, this is John, your host of Arcana Coffee PH. And till next time, salamat. And of course, shout out kay Zane. Zane, thank you so much for hosting this. By the way, ito, kapihon lahat tong setup na to. So, in the next few episodes, same setup kami, pero hindi ganito kaganda. Pero syempre, shout out sa future prod team ko. Let's go, Powerpuffs Coffee. Yung future prod team natin yun. So, we will continue to serve good quality content for you guys, especially talagang sa coffee industry. So, madami tayong matutulungan if we're gonna keep on doing this. So, again, thank you so much. Salamat, Zane. Palakpakan ulit natin. And that's it. Thank you, guys. Till next time. So long and good night.